ba kayo? Ano nangyari? Lumayas po kami sa amin. Bakit? Ayoko na po mag-aral. Ayaw ko mag-aral, gusto ko maglaro. Alam nyo, may kwento ko ng isang taong nag-aral na mabuti at hindi isang mabuting bayani. Talaga? Sino? Siya ay si Rizal, ang ating pabansang bayani. Ang unang guro ni Jose ay ang kanyang ina, si Teodora Alonso Mercado. Tinuruan niya si Jose kung paano magbasa, magsulat, at magdasal. Sa kalaunan, tinuruan si Jose ng lingwaheng Spanish at Latin ng kanyang mga private tutors. Alam niyo ba, sa edad na 9 na taong gulang, natutunan ni Jose Rizal na magbili ng kanyang lupa. Hindi. Bakit? Kasi sa edad niyang yon, kasama ang kapatid na si Pasiano, ay nagpunta siya sa Binyan. Tumira si Jose sa bahay ng kanyang tiyahin at nagpatuloy siyang mag-aral sa isang pribadong paralan doon. Datapwat ay hindi niya nagustuhan ang paralan. Isang dahilan nito ay ang pamamaraan ng pagturo ng kanyang guro na si Justiniano Cruz na namamalo ng puwet. Pero mga bata, kahit kanya si Jose Rizal, siya pa rin ang pinakamatalinong mag-aaral sa Binyan. Wow, ang talino niya naman pala. Noong 11 taong gulang na si Jose, siya ay pumasa sa Ateneo at doon siya nagpatuloy mag-aral. Sa kanyang unang taon doon, naging emperor siya, o ang titulong ibinibigay sa pinakamatalinong mag-aaral sa klase. Nagustuhan ni Rizal na magbasa ng mga romantikong nobela. Ang kanyang paboritong nobela ay ang The Count of Monte Cristo ni Alexander Dumas. Sa kanyang 3 taon, hindi niya nakuha ang medalya na Best in Spanish sapagkat isang Espanyol na mag-aaral ang nakakuha nito. Ngunit sa kanyang 4 na taon sa Ateneo, siya ang nangunguna sa kanyang mga kaklase. Tumanggap siya ng 5 medalya sa taong iyon. Parang gusto ko na po mag-aral Ako rin. Noong 15 taong gulang si Rizal, sa Ateneo de Manila, ay nagsulat siya ng tula na In Memory of My Town. Inilarawan niya dito ang kanyang mga nakalipas na taon bilang isang bata. When early childhood's happy days, in memory I see once more, along the lovely verdant shore, that meets a gently murmuring sea, when I recall the whisper soft of zephyrs dancing on my brow. Noong taong 1877 hanggang taong 1878, nag-aral at nagtapos siya sa Land Surveying sa Ateneo at Philosophy and Letters sa Universidad ng Santo Tomas. Pagkatapos ay nakapag-desisyon siya mag-aral ng medisina. Bakit? Kasi nais niya mapagaling ang kanyang ina na sa mga panahon ay nanganganib ng mabulag. Kung masaya si Rizal sa Ateneo, ay malungkot naman siya sa kanyang pag-aaral sa UST. Bakit? Isang gabi, naglalakad si Rizal sa daanan mula sa kanyang paralan nang may madaanan siyang isang tao na hindi niya masyadong makita. Hindi niya alam na ito pala ay Guardia Civil at dahil hindi man lang nagsaludo si Rizal, pinalo at inabuso ng Guardia Civil si Rizal. Naku po, masama talaga ang mga Espanyol. Oo mga bata, doon niya natikman sa unang pagkakataon ang pagkabrutal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Noong taong 1879, nanalo ang tula ni Rizal na pinamamagatang To the Filipino Youth sa Artistic Literary Lyceum in Manila. At noong taong 1880, nanalo muli si Rizal sa kanyang allegorical drama na The Council of the Gods sa isang literaturang patimpalak.
Kahit tinuligsa ito ng mga Espanyol kasi siya daw ay isang Indio, nakuha pa rin ni Rizal ang gintong medalya. Sa UST, nasasali si Rizal sa panggugulo at mga pag-aaway sa pagitan ng mga Espanyol na mag-aaral at mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan ng kakayahan ni Rizal ng fencing at wrestling, ay palaging natatalo niya ang kanyang mga kalaban. Huwag niyo siya tularan, ha? Pero sabi niyo pa, tularan po namin siya. Tularan niyo siya maliban sa pagsali niya sa mga gulo. Okay? Okay. Ang buhay ni Jose Rizal sa Santo Tomas ay malungkot. Ang mapanglaw na kaligiran ng paralan ay dahilan nito. Kabilang na ang kasakiman ng mga Dominikana guro at ang laganap na diskriminasyon sa mga Pilipino. Sa huli, nagtungo si Rizal sa Europa upang magpatuloy na mag-aral. Nagpasya siya nito hindi lang dahil doon niya ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral, kundi doon rin niya gagawin ang kanyang sikretong misyon. Iyon ay ang pagsusulat. Pero mga bata, kahit ganyan si Rizal, siya pa rin na pinakamatalinong mag-aaral. Kahit ganyan si Ay, balik! Kabiyaw. Gani. Siya mahunong din. 1, 2, 3, go! Okay, go. Eventually. Ay, Di na siya ma-zoom. muna si Jill, pa doon siya din. Caitlyn. Ano mo mo nag-direct? Basta pag-zoom to si Simon. And talikod. Oh, wow! Pinakagwapa. Awa, di ba kanina Hanapan siya sa video. tuyok. Wow! Hey, Harry Potter! Ganda. Diba? Yes. One. Wait lang! Ay, pakita! Video ni. Hey everyone, it's me. I'm JD Capo Philippines. Rizal. We're currently filming the film The Life of Jose Rizal and his mother, Teodora Alonza Wurzbach. Teodora Alonza Wurzbach, 17, di na virgin. Where's the mother? Alright. Where's the mother? The mother is here. She's a tomboy. Look at her pet. Look at her pet. Our pet, it's us. Our pet is playing tab. Sa practice scene. Action ako, Mara! Ikaw, lumikilo ba? Yan ang bato. No, highlight niya. Highlight sa una doon. Ay, katawa, bullshit. Agoy, kasakit. Kastila, bangus! Nagyo! Chonggo! Kastoy! Awa, direct sa una ko. Masyado. Masa ka matanaw? Dito. Ana. Ay, matagdak. Tagdak na siya ko, Jay.